Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. God-given dream is your God-given destiny. And God-given dream that you accept and believe, God-given talents will be given to you. And when you receive God-given talents and you use it, then you will receive God-given provision. Amen? Alam mo, yung kaya mo may hangganan, yung kaya ng Diyos walang hanggan. Kaya ang malaking himala ay nasa malaking pangarap na hindi mo magagawa kung hindi ka sasamahan ng Diyos. Amen po ba? Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong sarili, napakabuti ng Diyos. Kaya naririto na rin lang tayo at huling panahon na ito ay kunin mo na yung lahat ng iyong makukuhang yaman at gamitin mo sa Panginoon. Lumaya ka na sa pagkamakasarili. Sino ba ang makasarili? Yung laging naiisip na siya'y api sa kanilang magkakapatid. Yung naiisip na wala siyang mataas na pinag-aralan. Hindi po sa pinag-aralan ito, nasa pagtitiwala po ito sa Diyos. Marami pong mataas ang pinag-aralan pero hanggang ngayon walang trabaho. Pagkatrabaho man ay napakaliit ng sweldo. Pero ang mga nagtitiwala sa Diyos, laging tandaan mo po sa paghihintay. Ang unang hahanapin mo, ito, makinig kayong mabuti. Hanapin mo muna ang mukha ng Diyos. At pagkatapos, hipuin mo ang puso ng Diyos. When you seek the face of God and touch the heart of God, name it, gagawin niya ang lahat para sa kaniyang kaluwalhatian. Amen? Sa halip na ikay magmukmuk sa isang tabi at magsabing, Lord, bakit naman gano'n hanggang ngayon? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Dahil may ginagawa ang Diyos na malaki, hindi mo nga lang maintindihan. Dahil kung ako'y nakikipagreklamo sa Diyos, baka ako'y matagal ng patay. Basta ganito po, heto ako, Panginoon, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Amen? Sabihin mo nga, heto ako, Panginoon. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Amen? Kailangan totoo yan. Amen? Hinahamon ko kayo dahil nalalaman kong yun lamang ang tamang daan, hindi dating daan. Amen? Tamang daan lang. Amen? At ang tamang daan ay ang pagkamasulurin. Alaala ko noong 2001, maraming ayaw akong tulungan sa isang malaking ministeryo sa Luneta. At ako ay lungkot na lungkot dahil kasama ko sila sa hirap at ginhawa. At nung nandun na ako sa malaking pananagutan, hindi ko alam kung inggit sila dahil ako ang national coordinator ng malaking gawain. Hindi ko rin alam. Pero naghimala ang Diyos, bumabagyo sa paligid ng Metro Manila at mga lalawigan. Pero sa Quirino Grand Stand, walang ulan. At hindi ko makakalimutan ang kamay ng Diyos. So if you seek the face of God and touch the heart of God, He will extend His hand. Amen? He will protect you. Ang kailangan ng Diyos ay yung tumatawag sa Kanya at naniniwalang ang Diyos ay Diyos ng himala. Do you believe your God? Do you believe that He can perform miracles in your life? Ayun po, ma-excite ka dahil makakaranas ka ng himala at himala. At laging tandaan mo, yung kaunting tagumpay mo, huwag kang mamayabang. Because we are in a war. And we have to win the total war. Nakukuha niyo po, there will be battles in a war. Winning a battle is not our purpose, but winning the war. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, makikita mo, pag minsan wala kang pera, pero lagpasan mo yung kawalan, maglakad ka papunta sa gawain. Amen? At habang naglalakad ka, merong dadalhin ng Diyos na tao na isasakay ka. Laging tandaan mo po, your problem, your crisis is an opportunity to experience the miracle of God. Salamat sa kakaunti na
malambot ng palakpak. Laging maganda po ang layunin ng Diyos. Isabuhay mo ang layunin ng Diyos. At ikaw ay umakto at pumorma na anak ka ng kataas-taasang Diyos. Na ang tatay natin sa langit ang may-ari ng lahat, kaya tayo ay walang kakulangan. At ang may kulang lang ay yung nagsasabing wala siya. Huwag kang magsasalita ng wala. Sabihin mo, meron sapagkat mula sa wala nalikha ang lahat. Amen? Hindi pa po ito sermon, hamon pa lang ito. Dahil kailangan puso mo excited. Dahil pag hindi ka excited, you will never be ignited. Hello? You have to be excited in order to be ignited. And when you are ignited, nako, name it. At gagawa ang Diyos ng himala sa iyong buhay. Ang Diyos ko ay napakabuti. Sabihin mo, ang aking buong buhay ay iniaalay ko sa Diyos. At magigi akong matatag at matibay na magpapatuloy sapagkat ako'y naniniwala na pinagbigyan na kami ng Diyos para gawin ang Sunday service sa Araneta Coliseum. In Jesus' name. Amen. Alam mo, this is the day that the Lord has made. Ano ang gawain natin sa bawat araw? I will be glad, I will rejoice, and be glad in it. Ano po ba ang rejoice? At ano po ba ang glad? So, ikay nagagalak at ikaw ay natutuwa. So, kapag hindi ka nagalak sa bawat araw dahil sa problema, nagkakasala ka po kaya o hindi? Nagkakasala. Dahil ang sabi ron, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Dahil pag nagalak ka sa gitna ng hindi mo maintindihang sitwasyon ng iyong buhay, nagalak ka, natanso ka, na daya ka, magalak ka lang. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na nagbabalik ng mga nawala. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, repent or perish. Magsisi o mawasak. Kaya kung may nawala sa iyo, laging tandaan mo, pag nagsisi ka, ibabalik ng Diyos. Because revival means that there is new life flowing in your life. What is revival? Revival begins in humility. If my people who are called by my name shall humble themselves. And what is humility? Hindi mo na sisisihin ang iyong sarili, hindi mo na sisisihin ang magulang mo, kundi sa halip ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos at sasabihin mo, gawin mo po ang lahat ng nakatakda sa buhay kong ito para sa iyo. At kapag gano'n na ang iyong attitude, ibabalik ng Diyos yung nawala mong mga puhunan. Ibabalik ng Diyos yung mga nawala sa iyong buhay. Amen? Salamat sa isang naniniwalang babalik yung nawala sa Kanya. Dahil ba'y nawala sa Kanya, pero ang hindi mo alam, maraming nawala sa iyo. Matanda ka na ngayon at hindi mo naranasan na magburangkay, nawala yung pagkakataon na ma-experience mo yung kaluwagan sa buhay. Ibabalik ng Diyos yun. Amen? Kaya kung ikaw ay puro trabaho, hanap buhay at jingle lang ang pahinga, bibigyan ka ng Diyos ng maraming oras na makakapagpahinga ka sa gitna ng iyong kasaganaan. Kaya pag hindi mo alam na napagnakawan ka, hindi mo maunawaan kung ano ang ibabalik. At ito ay babalik hindi para hingin mo, kundi paniwalaan mo. Amen? Paniwalaan mo. Sabihin mo sa iyong katabi, paniwalaan mo na ibabalik ng Diyos ang kalusugan at kalakasan ng iyong katawan ng higit pa sa iyong kabataan. Amen? Oh, paniniwalaan mo yan dahil ang ating buhay ay maniwala lang ng maniwala. Nagtanong ang mga alagad, what shall we do in order to do the works of God? Ang sabi ng Panginoon, this is the work of God, that you believe in Him. So ano ang gawain ng Diyos? Maniwala ka. Kaya pag naniniwala ka araw-araw, gumagawa ka sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya pagkaharap mo'y suliranin, sabihin mo, Panginoon, salamat sa karunungan, lutas na ang suliranin. Sa kakapusan, salamat sa tustos mo, bayad na ang bayarin. Paniwalaan ninyo ako sapagkat yun
ang nangyayari sa aking araw-araw na buhay. Dahil ginagawa ko yung aking ipinangangaral. Sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka na kay pastor. Amen? At ang Diyos ay mapaparangalan. I am a praise and worship leader sa Australia, but I was touched how you sing, how you worship the Lord, and ang katotohanan, your heart is into Him. At si Sister Carol at saka si Serena, papasalamat kami kasi nung dumating po kami nung Webes dito, actually, ang purpose po namin is to visit all our friends who visited the church in Australia. Ang father po niya kasi may sakit right now, but I know God will make a way for him. I know that God will deliver him or set him free from the bondage of his dad that he's not hearing the word of God yet. But with us and through us, God will make a way. And I believe that coming here and what you did today, Pastor, we're so touched so much. The way you lead your flocks, it's so wonderful and so amazing. And I pray to God that God will use you mightily every single day, because the people need this kind of preaching, the kind of sharing, and the good news is always wanted by especially those unsaved souls yet. And I have also sat beside these two couple there, and they came here also with us today, and I was so thankful because we have someone here also who visited the church. And hindi makakalimutan po namin yung praise and worship team and the people. And we can feel that your heart is truly from the Lord. We can feel that. And Pastor, you are a good shepherd. You are. You are. And that's what we can say only. And we are so thankful and grateful that we have seen this place and we have worship with you, with the Lord. And thank you so much, brother. Ang masasabi ko lang po, it's so good to be in the house of the Lord. So, anong pangalan ng father mo? Anong pangalan ng father? Paterno. Paterno. Okay, sige tayo mananalangin. Iunat ninyo yung inyong kanang kamay. Father God, we thank you so much that there is wonderful revelation in a name. Paterno is a pattern of how you have touched His children in spite of. So I pray, Father God, that you will touch the body and let him receive the healing right now, the deliverance right now. Restore him to a powerful good health, and that let him spend the rest of his days and years with you forever. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. God bless. God bless. Thank you, thank you. O Diyos, Ikaw ang aming buhay. At Ikaw din ang aming landas na daraanan. At isa ang layunin ng aming paglalakbay. Laging makamit ang katotohanan. At lahat ito ay nasa iyong anak na labis mong kinagigiliwan. At si Jesus na nasa amin ang dahilan kung bakit giliw na giliw ka sa bawat isa sa amin. Sa iyong kalwalatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen.
Ang Diyos po'y maligaya sa iyo at sa akin, hindi dahil sa tayo'y mabait, hindi dahil tayo'y mabuti, hindi dahil tayo nagkakaloob. Siya po'y maligaya dahil nagagawa niya na ikaw ay pagpalain, ako'y pagpalain. Nagagawa niya na ikaw ay pagalingin, ako'y pagalingin. Nagagawa niya ang lahat ng kanyang pangarap dahil sa kanyang anak na si Jesus na nasa bawat isa sa atin. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo pinagpala, hindi ang ating kabutihan. Huwag mo iyang kakalimutan. Kaya napakahalaga po na ikaw ay matutong mabuhay sa isang uri ng buhay na walang talo. So our life can never be defeated. Because we are more than conqueror through Him who loved us. Kaya nga, iyong unawaing mabuti, ikaw ay laging panalo. Sabihin mo sa iyong katabi, you are a champion. Because of Jesus Christ. Kaya ito pong unang araw ng linggo. The first day of the week is Sunday. And then the seventh day of the week is Saturday, Sabbath rest. Pero bilang Kristiyano, the first day ang ating pagsamba dahil tayo ay kasama ng panganay at ito ang Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay kasama ng lalaking nakatakdang ikasal. At napakahalaga po na ating maunawaang mabuti na ikaw at ako ay labis na pinagpala. Kaya itong katangiang ito ng Panginoong Hesukristo, fearless until death. Walang takot maging sa kamatayan. Fearless until the end. Walang takot ang Panginoon hanggang sa katapusan. Siya lamang ang tao sa ibabaw ng lupa na alam kung kailan siya mamamatay. Marami pong tao takot na mamatay. At maaaring sabihin ng iba, ako hindi takot mamatay. Pero nais ko pong ipaunawa, ang takot na mamatay ay nasa lahat ng tao. Alam niyo kung bakit? Kumakain ka ba? Palagay ko lahat tayo ay kumakain. Dahil pag ang tao hindi kumain, mamamatay. Kaya yun ay isang palatandaan na ang takot sa kamatayan ay nasa lahat sa atin dahil ayaw natin na hindi makakain o makainom. At pag tayo nasa sa dagat, gusto natin tayo ay merong salbabida. Bakit? Dahil ang tao takot na malunod. Kaya ang pag-amin na ikaw ay may kinatatakutan ang unang-unang paraan ng paglaya sa takot. To accept that you are afraid. Yun po ang unang paraan para ikaw ay maging matapang. Amen po ba? So fearless until the end. Kaya huwag kang magsasabing ikay matapang dahil ikaw ay ilalagay sa isang posisyon na imposible na matulungan ka ng sino mang tao. Dahil dinadala tayo ng Diyos sa lubusang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Mismong sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-isip ng anuman. Hindi kayo matutulungan ng tao. Sapagkat hindi ipapahintulot ng Diyos na ikaw at ako ay magtiwalay sa tao. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya huwag mong titingnan ang iyong edad. Dahil kadalasan ang mga nangyayari ang siyang batayan ng desisyon ng tao. At kadalasan ang bawat pagtingin ng tao sa paligid ay darating ang paniniwala, imposible na. Sa edad niyang yan, imposible na makapagtayo pa siya ng sarili niyang bahay. Sa edad niyang yan, imposible na. So, yun po ay isipan. Kaya nais ko pong inyong maunawaan ang sikreto ng buhay na walang takot.
fearless until the end. Sa Acts 10:38, nais kong inyong maunawaang mabuti, it's not by might, it's not by power, it's by my Spirit, saith the Lord. Apart from me, you cannot do anything, and without me, you are nothing. So ito po ay paglakad na laging na kay Jesus. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So pansinin po natin, the purpose of the anointing is for all of us to be filled always with the Holy Ghost and with power. At mapapansin mo po na nasa iyo ang pagsama ng Diyos dahil ang iyong hinahangad ay gumawa lahat ng kabutihan. At lahat ay gusto mong pagalingin. Pag nasa iyo po ang Espiritu, hindi ka natatakot kung anumang uri ng sakit o karamdaman yan dahil alam mong nasa iyo ang kapangyarihang makapagpagaling. Hindi sa pangalan mo, kundi sa pangalan ni Jesus. Amen? So, and you can also cast out devils in the name of Jesus. Kaya may ilang bagay po akong ipakikita sa inyo kung bakit ang Panginoong Hesukristo kahit sa bisperas na siya lilitisin, siya po'y abalang-abala pa rin sa ministeryo. Alam niya na Friday siya ay ipapako sa krus. Alam niya na siya ay ipagkakanulo. Alam niya na itatatwa siya ni Pedro. Walang lihim sa Panginoon. Why? Because the Holy Ghost is with him. The Holy Ghost and power of the Holy Ghost is with him. Kaya nga, ikaw at ako ay na-born again. Alam niyo ba ang layunin ng pagiging born again natin? Tingnan natin sandali sa Ephesians 2:8. Kailangan maunawaan mo ito para mapakinabangan mo ang mahal na araw. Ang sabi nung isang nag-text sa akin, mali yang celebration ng Lent. Dahil bakit? Tinawag nilang Good Friday. Ang lahat ba ng Friday sa buong isang taon ay masama? Yun po'y katangahan at kamangmangan sapagkat kaya tinawag na Good Friday dahil yun yung araw na si Jesucristo'y napako sa krus at inaalaala natin. Hello? Kaya nga ating unawain, ang sabi niya, mali ang mga naniniwala sa observation ng Lent dahil taon-taon ay pabago-bago ng petsa at taon-taon ipinapako si Jesus at yun ay kasalanan. Sabi ko, hindi. Kung hindi mo alam ang Kalbaryo, ikaw ay nagkakamali. Sinagot ko siya, hindi na sumagot. Because the truths will always defeat the scorner. Laging tandaan mo, mayroon pong lilibak sa iyo, sa iyong pananampalataya. Pero wag mong pansinin yung lumilibak sa iyo. Basta magpatuloy ka lang dahil maganda ang iyong hinaharap. Maganda ang iyong destiny. Amen? So magpatuloy lang po tayo. At kadalasan ikay mag-iisa sapagkat kaiba ang buhay mo. Si Noah po at ang kanyang pamilya ay nilait, kinutya. Paano ba namang magkakaroon ng baha? Wala namang ulan. For 120 years nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya at sila lang ang naligtas. Kaya magpatuloy lang tayo sa ating pananampalataya sapagkat tandaan mong lagi, ikaw at ako ay nagsimulay sa tagumpay patungo sa mga tagumpay. Amen? So, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, hindi mo po maililigtas ang iyong sarili. And that is humility. Accepting that you cannot save yourself is an act of humility. Pagpapakumbaba po yun, tanggapin mo na hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili kahit na mag-New Year's resolution ka pa. Ako po, taon-taon, noong hindi pa ako born again, ang New Year's resolution ko, hindi na ako maggaganito, hindi na. Hanggang sa paulit-ulit nagagawa ko, why? Because without Him, I cannot do anything. Apart from Him, I can do nothing. Kaya nga, iyong unawain, it's not by might, it's not by power, it's by my Spirit. So, tayo'y naligtas para tanggapin natin ang banal na Espiritu. The purpose of salvation is for us to receive the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Kaya mapapansin po natin, bakit ba laging nagtatalo ang mag-asawa? Ang unang-unang dahilan ay
selos at pagsususpetsa. Hello? Praise God. Alam ko meron kang overtime pay. Bakit hindi mo binibigay sa akin? Siguro. Ayan. Selos at suspetsa. Pero kailangang magtagumpay ka doon at ito'y mangyayari lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Saan ba tayo dapat maligtas? Una, sa kasalanan ginawa ni Adan. Pangalawa, sa ating isipan. Alam mo ba na ikay nakakulong sa iyong isipan? Alam mo ba na boss mo ang iyong isipan? But when you are in control of your mind, you will control your body. Hello? So, ano po ba ang isipan? You have to free yourself from your mind, from your thoughts, and from your imagination. Because your mindset, your thought life, and your imagination. Kung ano yung naiisip mo, yun ang malalarawan sa iyong isipan. Hello? So, it will affect your will and emotion. Kaya makikita mo, bakit ka matamlay? Wala. Dahil sa kanya walang imahinasyon na buo, na yung kanya palang mister ay palagay niya may kasamang babae. Doon po sa maling isipan, doon po nangyayari at nagkakatotoo ito. Hello? So, salvation is for our spirit and transformation is for our soul. Many were born again but were not transformed, kaya bulok pa rin ang ugali. Tapat lang mag-ikapo, pero kinalilimutan yung offering. May isa pong lalaki na 90% ang kanyang tithes and offering at 10% lang ang kanyang ginagamit. At nung tanungin siya, bakit mo nagawa yan? Dahil sa Diyos. I love God so much. Kaya nga po nais kong inyong maunawa ang mabuti. Fearless until the end. Walang takot hanggang sa katapusan. It's because of the power of the Holy Spirit. So, pansinin po natin, salvation is the gift of God. Grace and faith is the gift of God. So, may the measure of grace increase in your life. May the measure of faith grow in your life. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Kaya laging unawaan mo, ako, buhay lang dahil sa biyaya ng Diyos. At pinaniniwalaan ko yung biyaya ng Diyos. So, grace and faith. So, you have to believe the grace of God at work in your life. Paniniwalaan mo po yan ng tuloy-tuloy, todong-todo. Nandyan na ang buo mong buhay. Kaya pwede kong awitin, iaalay ko maging aking buhay sapagkat totoo yun. Kaya nais kong inyong maunawaan
na ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos at ibig niya na ikaw at ako ay mapagpala. At ating pansinin, ano ang resulta ng kaligtasan? Sa verse 9. Not of works lest any man should boast. So yung ating pagkaligtas ay hindi trabaho natin, hindi gawa natin para hindi tayo magmalaki o magmagaling o magyabang sa ganang sarili natin. At ano ang layunin? Bakit tayo iniligtas? Bakit tayo na born again? Yes, it is relationship, but more than that, it has to be fellowship and ministry. Sa verse 10, so ito po ang kaganapan, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, wala ka pong talo kapag ikaw po ay nabuhay na masunurin sa nais ng Diyos. Ngayon, kapansin-pansin, ang dahilan kaya ang Diyos ay hindi makagawa sa mga Israelita noon, nais ko pong inyong makita ang punong dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi makagawa at makakilos sa buhay ng mga Israelita sa Psalms 28:5. Psalms 28:5. Because they regard not the works of the Lord, nor the operation of His hands, He shall destroy them and not build them up. Dahil hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon at ang pagkilos ng kanyang mga kamay. So, the work of His hands, sa ibang translation. So, God shall destroy them and not build them up. Wawasakin sila ng Diyos at hindi na sila itatayo pa ng Diyos. Ano ang kasalanan nila? They regard not the works of the Lord. Hindi nila naalaala ang mga gawa ng Diyos. Kaya nais kong makita ngayong mahal na araw na ito dahil alam na naman ninyo ang Linggo de Ramos, ang Lunes Santo hanggang Biyernes Santo at hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Nais kong inyong makuha yung esensya. I want you to receive the essence and the main purpose of His dying on that cross. And in the third day, He rose again from the dead. So, nais kong inyong maunawaan that one of the greatest work of God is Jesus' work on Calvary. Huwag mong kalilimutan ang Kalbaryo ng Panginoon. Amen po ba? At huwag mo rin kalilimutan na hindi tayo pampered na mga anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, pero hindi tayo nabubuhay para lang pagpalain ng Diyos. Sapagkat bakit ka mabubuhay at maghahanap sa pagpapala? Sa pagka-born again mo pa lamang, ikaw ay pinagpala na. At yung pagpapalang nasa iyo, susundan yun ang mga pagpapala, even without asking, even without thinking of that. Nakukuha niyo po? Ikaw ay hahabulin ng pagpapala sapagkat ang sabi ng Biblia, for surely goodness and loving kindness themselves shall pursue me all the rest of my life. Hindi po hinahanap ang pagpapala ang bubuntot sa mga nauunawaan niya ang natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. And God will make a difference for your life. You are a peculiar people in the sight of God. Ika'y espesyal na lalaki at espesyal na babae sa paningin ng Diyos. Yung hanap buhay mo hindi makakapagdagdag ng pagiging magilas. Ang tanging ating kagandahan ay magmumulang lagi ay sa Diyos. Hindi ka mapapaganda ng bago mong damit. Hindi ka mapapaganda ng bago mong pag-aayos ng iyong mukha, pag-aalis ng warts. Huwag mong ipagkakamalian sapagkat ang kagandahan ay laging magmumula ay sa krus, sa Kalbaryo. Dahil kailangang ikaw at ako ay we are to prevail before God and before men. At alam mo, kapag ikaw ay laging nagtatagumpay sa harapan ng Diyos, do the prayer and be consistent. Amen? Gawin mo yung panalangin iyong nakagiliwan. Huwag kang aalis doon sa nakagiliwan mong yon. Sapagkat doon ka tatagpuin ng Diyos.
Amen? Kahit ano ang nararamdaman mo. So mind, transformation of the mind, doon sa mind nandun ang isipan. At kadalasan doon po ang labanan. Kung mahal ka ng Diyos, bakit hanggang ngayon? Wala ka pang hanap buhay. Kung mahal ka ng Diyos, bakit hanggang ngayon hindi ka pa gumagaling? Kaninong boses yon? The accuser, the devil, diabolos, ang ibig sabihin, accuser of the brethren. Kung mahal ka ng Diyos, attend ka ng attend dyan sa Green Hills, may nangyari na ba sa iyong buhay? Yun pang lang pagdalo mo, may nangyayari na sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Ngayon atin pong unawain. Yung nangyayaring yun ay hindi mo maunawa sapagkat ang nangyayari sa atin ay mahiwaga. Nakukuha niyo po. Life is full of mysteries. Kaya exciting po ang buhay dahil mahiwaga po ang buhay. Nakukuha niyo po. Ilang ulit na ako ay nabigo doon sa hinihingi kong sasakyan. At yung lahat ng hiningi ko at pinangalanan kong sasakyan, hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto pala niya ay SUV. Hello? Ay, anong magagawa ko, Panginoon? Wala akong magagawa. Yan ang ibig mo. Di pagbibigyan kita. Hello? Ang ibig ko lang, simple. Ang ibig ng Diyos, galante ang Diyos. Amen? Kaya nga, unawain mo pa pong mabuti, He who observe you, He who watches over you, He will bless you openly. Siyang nagmamatiyag sa iyo, siyang nanunood sa iyo, siya ang magpapala, siya ang magagantimpala sa iyo. Amen? Kaya ang ginagawa ng tao ay nagpipikit at nagrireklamo. Ito po ang tandaan ninyo. Kung may reklamo ka sa iyong amo, huwag kang pupunta sa kanya dahil ang kalaban mo hindi yung iyong amo, ang kalaban mo ay si Satanas na diablo. So our adversaries are not flesh and blood. They are spirits. Kapag nakipagtalo ka, sige, gusto mo pala yan, ito, huling sweldo mo na. Pero dalhin mo sa panalangin at yung puso nung iyong amo na umaapi sa iyo, ibabaguhin ng Diyos. Nakukuha niyo po? Sa panalangin, walang makasasangga sa iyo. Mismong ang buong impyerno ay takot pag nanalangin ka. Ano ba ang panalangin? Ang panalangin ay ganito. Ituturo ko po sa inyo ang panalangin. Alam kong kayo nananalangin. Pero ipatuturo ko po sa inyo ang isang panalangin walang kinatatakutan. Sabihin mo, fearless until the end. Ilakas mo, I am fearless until the end. Nothing can ever defeat me. Because I am always more than conquerors. Because He loved me so much. So, makikita mo ang kaginhawahan ng nangyayari sa iyo because the Word of God that you believe will mightily work in your life. Kaya nga, unawain nating mabuti. Dahil hindi pinahalagahan ng mga tao ang gawa ng Diyos. At dahil hindi nila pinahalagahan yung kamay ng Diyos na gumagawa, paano ba hindi pinapahalagahan ng Diyos? So, actually po, nung sinabi ni Pastor na magsasalita po ako, sabi ko, bakit ako magsasalita? It's a crowd. Yun na lang po, ang sinabi ko sa sarili ko kay Lord, na Lord, I will stand para sa'yo at hindi para sa tao. And I'm standing here para to be maging living testimony po para sa inyo. Kung si Tatay Paterno po ay nagkakasakit ngayon, Lord, by faith po, maniwala kayo dahil ako pinagaling ni Lord. Actually po, bago lang po akong as a member sa LQ Church. 2 years pa lang po. So, nagkaroon po ako ng thyroid and it's fall as a cancerous na po siya. So, sabi ko sa amo ko, pero bago ko kinausap yung amo ko, nag-pray ako. Lord,
your will be done. Kung pauuwiin ako, kagustuhan mo po, hindi ko nakagustuhan yun. So, nung sinabi ko sa amo ko, hindi niya ho pinatagalan, agad-agad tumawag siya sa hospital and in-schedule na po nila. So, nagkaroon ng check-up, tapos, ayun po, in-schedule na nila yung operation. So, nakaka-amaze po kasi pati mga doktor, na-amaze sila sa akin. Kasi sabi nila, anong trabaho mo dito? Sabi ko, I'm just a domestic helper. Sabi ko. And sabi niya, so, paano ka magbabayad? Sabi niya sa akin, private hospital po kasi kung saan nila ako dinala. And sabi ko, yung amo ko. Sabi ko, ilan taong ka sa amo mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, 6 months pa lang. Sabi niya, ang swerte mo naman. Sabi ko, hindi ako swerte, bless ako. Tapos, as I go along po sa LK Church, ginagather lang ho namin sa backdoor. Backdoor ho ng pastora namin. And it's not important kung gaano kalaki ang building or ng structure para purihin si Lord. Ang importante ho, yung puso na nananampalataya at naniniwala sa Kanya. And sa backdoor ko ho natututunan, and sa backdoor ko nakilala kung sino si Lord. Actually, Catholic po talaga ako. And dito ko na rin natutunan na God is not building a religion, kundi ang relasyon. Wala hong, hindi ka Katoliko, hindi ka iglesia, ganito ka. Yung relasyon ho natin sa Diyos. At hindi rin po importante, natutunan ko rin ho bilang as a born-again Christian kung paano pahalagahan ang buhay. Kung may live our life to the fullest po. Kasi we never know kung hanggang kailan ho tayo mawawala or hindi ho natin alam. In just a blink of an eye, we're gone. So, make the most of it. Saka, dito rin ho sa backdoor, dito ko natutunan na to be humble ourselves. So, dito po sa backdoor, dati ho, nung Katoliko pa ako, kung anong meron sa akin, wag mong gagalawin. Kung ano yung pag-aari ko, wag mong gagalawin. Pero, sa backdoor po, tinuruan ako ni Lord na kung paano, ang mga material na bagay po, mga pansamantala lang po yan. Kung gaano kaganda ng damit mo, mga laptop mo, mga cellphone mo, nawawala ho yan. Hindi nagtatagal. Pero, saka, sabi ko, Lord, ilang taon na rin akong nag-a-abroad. Bakit wala pa akong pera ngayon? Wala pa akong ipon. So, tinuruan ako ni Lord na ang mag-store ng treasure ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Saka, ayun po, nung naging born-again Christian ako, overflowing na yung blessing. Yung blessing. Actually, mga family ko ho, nasa Canada na rin, and kinukuha nila kami. 3 kami hong magkakapatid sa Hong Kong, and kinukuha na nila kami doon kasi mas maganda nga naman ang buhay. Mas maganda. Ganun ho kasi ang kalaban, i-offer ka ng mga, ang ganda na buhay dito. Pero kung paano naman ho yung spiritual na buhay mo, patay. So, kaming magkakapatid, 3 kami na nasa Hong Kong, pinili ho namin na mag-stay sa presensya ni Lord. Kasi kapag nawala ka sa presensya ni Lord, wala hong mangyayari sa'yo. Ayun po, nagbakasyon lang po ako para sa graduation ng kapatid ko, para samahan ko ho siya. And basta, ang ano ko na lang po ngayon, sinimulan na namin magkakapatid, and I do believe sa kakayahan ng Panginoon na ang buong angkan namin maging believer din. At ang mga buong tao rin po, maniwala lang ho sana sila. Maniwala lang sila na may totoong Diyos na kailanman hindi siya nagbago.
Salamat po and we're blessed. So yung kanya pong sakit ay tumor at terminal at kaya mamamatay na siya pero naghimala sa kanya ang Diyos. At ang ganda nung kanya, ninervyos siguro kanina nung unang dinig ko, excited ako. Dahil talagang siya po ay pinaghimalaan ng Diyos at nawala po yung cancer. Parang hindi naman cancer pero terminal na rin dahil nga doon sa tumor na malaki. Kaya siya naoperahan. Pero hindi siya naperahan dahil yung amo niya ang nagbayan. At pag siya po ay namamalengke, ikwento mo yan, yung iyong blessing doon sa boss mo. Isa po sa pinakamayaman. Yun nga po, nung... So, yung amo ko po, siya yung isa sa pinakamayaman sa Hong Kong. Ay, nagmamay-ari po siya ng Midland Realty Estate. And kasi po kanina, parang masyado naman po atang mayabang pag sinasabi ko. Kasi pag namamalengke ako, mga Porsche lang naman ang sasakyan ko, mga Ferrari, mga Mercedes. Saka, yun yung, sabi ko, hindi magagawa ng tao yun sa buhay ko, si Lord lang. Saka yung sa trabaho ko, huwag mo sabihin domestic helper, kato-katulong lang. Anak ni Lord to! Saka, ang trabaho ko doon, alas 9 pa lang po ng umaga, wala na akong trabaho. Alas 9 pa lang po ng umaga, wala na akong trabaho, and then aantayin na lang po sila sa dinner time, para yun lang po ang trabaho ko. So, the rest of the day, nag-aaral po kami. Nag-aaral ako, nag-share ako sa mga kasama ko, para kay Lord din po naman. Praise God. Salamat, Sister Loida. So, napakaganda pong unawain sa Jeremiah 10:21. Dito po ay ipinakita pa rin ang isang kasalanan ng kanyang bayan. For the pastors are become brutish and have not sought the Lord. Therefore they shall not prosper and all their flock shall be scattered. So pansinin po natin, dahil ang mga pastor ay naging mabagsik sa kanilang kawan, dahil hindi nila hinanap ang Panginoon. So when the pastor seek the Lord will bless the flocks. Kayo po ba ay pinagpapala ng Diyos sa simbahang ito? Amen. So, pansinin po natin, kapag hindi hinanap ng inyong pastor ang Panginoon para kayo'y pagpalain, ano ang mangyayari? Hindi tayo lahat uunlad. At pag hindi tayo maunlad, ano po ang mangyayari? Hahanap ka ng lugar na kung saan pwede kang kumain ng masagana. Kaya nga, laging unawain mo na ang dahilan kaya tayo'y nakakaranas ng isang punto ng buhay na kahit sa gitna ng pagpapala tayo hindi masaya dahil nakalimutan natin yung natapos na gawa ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo hanggang Huwebes Santo siya po ay nandun sa Getsemani at nananalangin. Hindi niya tinigilan ang gawain sapagkat siya ay masunurin. At nais kong ipaunawa sa inyo, kapag hindi ka naging maalab sa buhay ng panalangin, ito pa ang susunod na pwede mong gawin. Sa Deuteronomy 28:47, dito mapipigilan ang pagpapala kapag hindi ka sumasamba sa Diyos. Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Laging unawain mo pagkagising mo sa umaga, bless ka na. Amen. Yung mabuhay kang maghapon na ikaw ay nakakakain at nasasarapan ka doon sa mga pagkain inihain sa iyo, pinagpala ka na sapagkat maraming taong hindi na makakain. Nakukuha niyo po? So, kailangan na ikaw ay maglingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Ano ba ang paglilingkod sa Diyos? Ang paglilingkod sa Diyos, awitan mo siya. Ang paglilingkod sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Ang paglilingkod sa Diyos, iyong hangaan ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, it is fellowshipping with God. At magkakaroon ka ng katuwaan. Ang Diyos po ay napakabuting Diyos. At ikaw ay laging gustong-gusto ng Diyos na pagpalain. Nagbigay ng talinghaga ang Panginoon. At ang sabi doon sa talinghaga, kung ang sino man sa inyo ay magtatayo ng tore,
Bago siya magsimulang magtayo, umupo muna siya at kanyang siyasatin kung ano ang halaga. Sapagkat siya pagtatawanan kapag hindi niya naitayo yung tore kapag kinapos at hindi niya natapos. At kung kayo naman makikipagdigma at nabalitaan ninyo na ang inyong kalaban ay mas marami kaysa inyo, gumawa ka ng emisaryo at pasalubungin yung padating na mga pangkat at makipagkasundo ka ng kapayapaan. Pero hindi po yun tungkol sa digmaan. Laging tandaan po natin ang talinghaga, bagamat ito ay may katotohanan ng natural, higit ang espiritual na katotohanan na nakatanim dun sa natural. All truth is parallel. What is true in the natural is also true in the spiritual. Ang kanya pong tinutukoy dito ay ganito. Sapagkat idinugtong ng Panginoon, if you will deny yourself totally, you are not worthy to be my disciple. So pansinin po natin, as a disciple of Jesus Christ, it is not enough to be born again. You have to decide to be a disciple. And a disciple is somebody who desires to learn of Jesus. Not more of Jesus, but Jesus in His totality. Hinahangad mong makilala ang Panginoon. Amen po ba? Sapagkat pag hindi mo ipinagpatuloy na kilalanin ng Panginoon, maaapektuhan ka ng mindset, thought life, imagination, will, and emotion. Pero kung kikilalanin mo ang Panginoon sapagkat ikay naligtas at ako'y naligtas para lamang kilalanin ng Panginoon, para lamang sambahin ng Panginoon, para lamang awitan ng Panginoon. So building the tower is for all of us to be watchful in our day-to-day prayer life. Amen po ba? The name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs into it, and they are safe. Kaya nga ating unawain, we have to build our life in the name of the Lord. Amen? Ang ating buhay ay laging sa pangalan ni Jesus. Ang paglutas natin sa mga suliranin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng panalangin natin ay sa pangalan ni Jesus. At tayo'y magtatagumpay tanging sa pangalan ni Jesus. It's not by might, because it is the Holy Spirit that will reveal to you that it is only Jesus. It is only the name of Jesus. It is only the blood of Jesus that will make you victors and not victims. Make you triumphant and person of breakthrough power. Magtatagumpay ka po. Pwedeng gawin ng Diyos na baliktarin yung boss mo ang magiging iyong empleyado later on. Pero gawin mo ang nararapat. Build the tower. We are all warriors. Tayong lahat ay mangdirigma. Kaya kailangan na tayo ay manindigan. Sa 2 Chronicles 20 verse 3, nais kong inyong makitang mabuti itong kalagayan ni King Jehoshaphat ng Judah. It came to pass after this also, that the children of Moab, the children of Ammon, and with them others beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. So pansinin po natin, ang tatlong bansa nagkasundo-sundo para digmain si Jehoshaphat. So, ano po ang kanyang pakiramdam? Ang pagkaduwag po ay tanggapin mo. May mga pagkakataon po na pag may dumating na balita, naduduwag ka, and that is normal. I want you to see the light of fear as positive, the positive aspect of fear. Meron pong positibong layunin ang takot. Nung kami ay gugulpihin na ng mga gwardya, nung panahon ng height ng activism, kinulong kami sa isang kwarto. Kahanda na yung mahahabang batuta at kami ay pupukpukin na. Ay wala kami magagawa dahil aktivista kami. Pero may dumating anghel siguro yun. Pauwiin niya yung mga batang yan. Nagpulasan na kami ng takbo. Sabihin, pauwiin na. Kaya nais ko pong ipaunawa, God will always intervene because His plan and dream na hindi mo naiintindihan, ito'y tinatrabaho ng Diyos.
May pangarap ang Diyos sa iyo. Hindi mo lang alam, pero tinatrabaho yan ng Diyos. Kaya narito ka ngayong umagang ito dahil para ipaabot sa iyo, malaki ang gagawin sa iyo ng Diyos. Hallelujah! O, purihin ng Panginoon. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. The positive effect of fear is that you draw near to God. You bow your knees. Hallelujah. Huwag kang aasa sa kay attorney. Huwag kang aasa doon. Dahil pwede siyang makipagsabuatan. Ikaw ay lumuhod because you are invincible when you are on your knees. Wala kang talo kapag ikaw ay nakaluhod sa iyong tuhod. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log-on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. You are omnipotent at the moment that you bow down your knees. Nakukuha niyo po? And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. So ano ang kanyang ginawa? Takot na takot siya. Kaya nagpasya siya na ang hahanapin niya ay ang Panginoon. At siya ay nagpahayag sa katotohanan ng kanyang paghanap. Mag-aayuno tayong lahat, buong bansa. Glory. Sa verse 4, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Nagkaroon po ng great revival sa Judah. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. If you desire to be revived, if you desire that all the lost things in the past will be given back to you 10,000-fold, all you need to do is to humble yourself before God and pray. Humility and prayer. Kung kailangang patayin yung mga nasa decision-making board, aalisin ng Diyos yun para ipakita sa iyo na siya ay nasa panig mo. Amen po ba? So instead of asking, declare that you receive. Tapos na ba yung asking? Declaration na. That I am victor, I am more than conqueror, that God is on my side. Hallelujah. Amen? And then sa verse 5, and Jehoshaphat stood in the congregation of Judah in Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Verse, ituloy-tuloy po natin. Ipakikita ko lang sa inyo ang simula ng kanyang panalangin. And said, O Lord, ito po ang simula ng kanyang panalangin. And said, O Lord God of our fathers, not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen, and in thine hand is there not power and might, so that
None is able to withstand thee. Pinagmalaki niya ang Diyos na sa kanyang panalangin. Di po ba ikaw ay kataas-taas ang Diyos? Inalis mo nga yung mga hadlang, kaya kami nasa lupang pangako, dinala mo kami, ikaw ang nagalis ng mga kaaway namin. Ngayon, kaya mo uling gawin ito. Remember the work of God. Remember the hands of the work of the hands of God. Alalahanin mo yung mga pagliligtas niya sa iyo noon. Yun po ang magandang simula ng panalangin. Noon po ako'y walang-wala. Noon po ako ay halos nasa lansangan. Panginoon, nung panahong yon, ako'y iniligtas mo. Kaya ngayon sa aking pangkasalukuyang kalagayan, ako ay maililigtas mo. Mapapagaling mo ako sa aking sakit at karamdaman. Ang aking mahal sa buhay ay mapapagaling mo sa sakit at karamdaman because you are a mighty God and there is nothing too difficult for you. Yan po ang panalangin, paghanga sa Diyos. Amen po ba? Dahil alam mo, matatalo ka ng iyong isipan. Ang kanyang apo na si Hezekiah. Si Hezekiah ay matuwid na hari. Hindi na po natin babasahin yan, pero nasa 2 Chronicles 32 po yan, pero matuwid po siyang hari. At hindi niya maunawaan. Yung lahat ng iniutos ng Diyos, ginawa niya. Pero andun at nagkakampo ang napakalaking puwersa ng Assyria, si Haring Sennacherib. Hundreds of thousands. At kapag hindi ka po nagtagumpay sa iyong isipan, sa isipan mo pa lamang ikaw ay matatalo na. Pansinin po natin, matuwid na hari si Hezekiah. Pero ang pakiramdam niya, hindi siya karapat-rapat sa Diyos. Katulad po ng maraming born again, hindi nila tiyak kung papunta silang langit. Abay, pagpasyahan mo, tiyakin mo na ikay papuntang langit. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Ang double-mindedness po ang nag-aalis sa katiyakan sa buhay ng isang tao. Laging tandaan mo, grace and faith is available to every one of us. Once we repent, then God will remove us from being destroyed. Kaya dito po si Hezekiah naman dito sa bandang ito ng aklat ng Kronika. Sabi niya, umiiyak siya sa Diyos. At ang sabi niya, Diyos ko, wala po akong magagawa. Dahil makapangyarihan po ni Sennacherib. Laging siya ay minamaliit, inaaglahi, tinutuya ni Sennacherib. Panginoon, ako po ba'y nagkasala sa iyo? Another thing of successful prayer life is to ask God to search your heart. Hello? Tingnan mo po ang aking puso, ang aking labi. Ano ba ang mga nagawa kung hindi mo nagustuhan, Panginoon? Ipaalaala mo sa akin, remind me of those things that I have failed you, those things that I have disobeyed you, those times that I have transgressed against your word. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, Hezekiah, wala kang kasalanan. Manindigan ka. At mamayang gabi, uubusin ko yung kampon ni Sennacherib. Ikaw ay kalugod-lugod sa akin, sabi ng Diyos. At nung gabi, pinadalhan lang ng anghel, patay yung buong puwersa ni Sennacherib. At si Sennacherib, inassassinate ng kanyang anak dahil sa kahihiyang kanyang ginawa. Kaya nais ko pong ipaunawa, ang nagtitiwala sa Diyos, hindi ilalagay sa kahihiyan. Ikaw ay iaangat ng Diyos at ang iyo ay iyo at walang makakaagaw ng para sa iyo. That you have to approach God in worship. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Ang sabi ng Panginoon, glorify my name. As I have glorified your name, I have finished the work. Yun po ang tampok dito sa observation ng Lent. Kailangan maalaala mo yung natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya po yun ay Good Friday, hindi po mahalaga kung anong petsa.
Ang laging tatandaan mo, sa huling panahon, maraming bulaan na lilinlangin ang bawat isa sa atin. At ang mga manlilinlang, ayaw nilang tanggapin ang celebration of Christmas dahil hindi matagalan ni Satanas na si Jesus ay pararangalan. Hello? At kapag ikay nag-observe ng Lent, hindi rin niya matagalan dahil yun po'y kahiya-hiya sa kanya na maalaala siyang natalo siya doon sa krus. Kaya si Satanas ayaw na ipagdiriwang ang mahal na araw at ang kapanganakan ng Panginoon. Siya po'y nabibingi at halos ipikit niya ang kanyang mata. Pero lalong iyong parangalan ang Panginoon. Ikaw po ba, ano ang gagawin mo? Isiniwalat sa iyo ng banal na Espiritu na yung matalik mong kaibigan ang magkakanulo sa iyo? Siguro magwawala ka na. Siguro aawayin mo na. Pero hindi po si Jesus. Sapagkat ang kanyang pinaluntun sa buhay, not my will, but thy will be done. Kaya mapapansin po natin doon sa ilang araw, sinalubong siya nung Linggo de Ramos ng napakaraming tao, nagbubunyi, at inilalatag ang kanilang mga balabal at may dalang mga palaspas. Tuwan-tuwa, dumating na ang hari ng lahat. Pero hindi pa pisikal yung paghahari dahil ang pisikal niyang paghahari ay sa millennial reign. Tandaan mo po, maghanda tayo ngayon para sa millennial reign dahil yun yung pisikal na paghahari ng Panginoon sa ibabaw ng lupa at tayo ay maglilingkod sa Kanya ng mukhaan. Ako ay galak na galak sa bahaging ito ng ating palatuntunan sapagkat ito ang buhay na konfirmasyon na totoo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi lang may kapangyarihan, kundi makapangyarihan. Sapagkat ang mga liham na natatanggap ko ay nagpapasigla sa akin upang lalo akong mag-alab at magpakalalim sa salita ng Diyos dahil milyon-milyon ang nagkakaroon ng pag-asa, hindi lamang naliligtas, kundi nagpapatuloy sa kaligtasan. At sa sandaling ito, bibigyan kong daan ang isa na namang liham. Ako'y masayang-masaya at galak na galak at tuwan-tuwa sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng pangunawa. Kaya't sa liham na ito na ating bibigyan ng daan ngayon, ito po ay nagbuhat sa Kupang, Antipolo City. At ito po ang nilalaman ng kanyang sulat. Dear Brother Greg, purihin ang Panginoong Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na dumaloy sa iyo at sa ministeryo na iniatang ng Diyos sa iyo. Nawa po ay huwag ninyo akong iwawalay sa panalangin. Ako po ay nagpapasalamat sa programa sa radyo na naririnig ko maski maraming mga problema. Totoo po na di ako nawawala ng pag-asa. Sabi mo nga po, malalaking pagsubok, kasunod noon ay malalaking pagpapala. At alam ko naman po na ayaw ng dyablo na ako ay pagpalain. Kung kaya may mga ginagawa siya para hadlang sa pagpapadala ko ng tulong sa gawain sa ministeryo na ipinagkatiwala sa inyo. Pero alam ng Diyos ang kaloob-looban ng puso ko na ang itinitibok noon ay magi akong God's end time financier ng inyong palatuntunan.
maging kabalikat mo at alam ko po na may magandang plano ang Diyos sa akin. At iyong plano na yaon ay Kanyang gagawin, gaganapin at Kanyang tutuparin. Dahil ako po ay punong-puno ng pag-asa sa Kanya. Dahil siya na ating Diyos ang bukal ng buhay kong pag-asa. Bagaman ako ay napakarami ding problema, hindi po ako doon nakatingin. Ang tinatanaw ko po ay ang iyong Kanyang napakagandang gagawin sa akin at sa aking mga anak, mga manugang at mga apo. Kaya patuloy po nawa ninyo ako na idalangin sa Diyos. Maraming salamat po ang kapatid kay Kristo. God bless you more and more. Sister Estelita ng Kupang Antipolo, Rizal o City. Kalaki po dito ang mga resibo sa BPI. Doon po ako nagpapadala kapag mayroon akong maibibigay sa inyo. Kaya pagpalain po ang Diyos sa inyong buhay, Sister Estelita. At ako ay dadalangin upang ikaw at ang buo mong sambahayan ay kasihan ng Diyos. Father, I know na marami po ang makaka-identify sa katayo at kalagayan ni Sister Estelita. At ako po ay naniniwala na ang gawain ito ay gawaing puspos ng pagkilos at paggawa ng iyong banal na Espiritu. Dahil kung ako lamang po ito, hindi po ito titimo sa kanilang puso at aantig sa kanilang kaluman. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ng nagtitiwala at naniniwala sa iyo ay hindi mo ilalagay sa kahihiyan. Mangyari ang malaking pagpapala na kasunod ng pagtatagumpay sa malalaking suliranin at pagsubok. Kaawaan mo po siya at kahabagan at hayaan na sa kaniyang pagtatagumpay ay maalaala niya na ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kaya hinihiling ko na ang kanyang pamilya ay iyong lubos na pagpalain. Hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas na naaabot ng palatuntunan ito at mga sambahayan sa buong bansa at sa buong mundo na mapapanood ang palatuntunan ito. Mahiwaga na kumilos ka po sa buhay at mahiwaga na pagpalain mo ang bawat pamilya. Itinakda mo po na ilagay sa bawat puso ng iyong mga tinawag at iyong iniibig na may ganting pag-ibig sa iyo, ang hindi pa nakita ng mata, ang hindi pa narinig ng tenga, at hindi pa nakapasok sa puso ng isang tao. Mangyari na po yung iyong inihanda. At lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa panalangin ito, abutin mo at puspusin mo ng kapuspusan ng iyong inihanda. At ito po'y napakaganda sapagkat ito'y higit sa kaya naming hingin, higit sa kaya naming isipin, dahil kumikilos ang kapangyarihan mo sa bawat buhay kay Hesu Kristo. Abutin mo ang lahat at maging pinagpala ang lahat ng nakatuon sa palatuntunang ito ngayon. Maranasan nila ang kapayapaang nag-aalaga sa kanilang puso at maranasan nila ang katapangan sa pagpapatuloy sa paghihintay sa kanilang pag-asa at sa kaganapan ng katugunan sa mga panalangin. Mangyayari ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at mapagpala ang lahat. Para po sa karangalan mo, para po sa kasiyahan mo, at para po sa kaluwalhatian mo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At hinahamon ko kayo. I am putting up this challenge and encouragement. Write a letter of testimony on how God is so good to you. Because your testimony will enlighten and encourage more families
all over the Philippines and the world sa pamamagitan ng palatuntunang ito. Gamitin po natin ang email address, ang P.O. Box 4135 address, ang text line, ang ating Facebook account, ang ating Twitter account. Write me a letter and I will give a time to read that and to pray for you. God bless! At babalik na po tayo sa ating mensahe. Amen po ba? So, ngayon, Lunes Santo, nandun po at sila ay naghuhugasan ng paa. Martes Santo, inanoint siya ni Maria Magdalena ng isang alabastrong mamahaling pabango. And then, naghuling hapunan ng Huwebes Santo at siya ay nanalangin sa Gethsemane at madaling araw ng Friday. So, pansinin po natin the fearless Jesus. Why? Because He is anointed by the Holy Ghost and with power. Kaya, ano po ba ang pananatili ng banal na Espiritu? Mawawala ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi mo napapahalagahan ang iyong sarili sapagkat ang mamahalin mo ay ang Panginoon at ang buhay ng Panginoon na nasa iyo. Kaya siya po ay humarap sa alam niyang hukuman na mali at hindi siya talaga palalayain dahil kailangan talagang siya ipako sa krus. Kaya kung papansinin po natin ang isinaklob na tinik na korona sa kanyang ulunan, 5 inches po yun na matitigas na tinik ng puno. Naglagos po yun sa kanyang utak para tayo ay tubusin sa maling pag-iisip. Amen po ba? Kaya nga yung takot kailangang iyong mapagtagumpayan at ang takot ay mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan at laging iisipin mo na ang Diyos ay panig sa iyo. At laging aalalahanin mo ang kanyang pangako, I will never in any way give you up nor fail you, nor leave you without support. Hindi kita kalilimutan at hindi kita bibiguin at hindi kita pipigilan ang pagsuporta ko sa iyo. Amen po ba? Lahat ng tustos ay gagawin ko sa iyo sapagkat ito ang aking panata at pangako. At sa pangalan ng aking anak, gagawin ko ang lahat para sa kabutihan mo, gagawin ko ang lahat para sa kaunlaran mo, gagawin ko ang lahat sa iyong pagkatupad ng pangakong inilagay ko sa iyong puso. Kaya napakahalaga pong maunawaan nating mabuti ang natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo at ang natapos na paglilingkod ng Panginoon hanggang sa katapusan. At nagtapos ang kanyang buhay nung sabihin niya, into thy hands I commend my spirit, O Lord. At kung papansinin po natin yung 7 huling pangangusap, ang sabi ng Panginoon, babae ang iyong anak, na lalaki, lalaki ang iyong ina. Si Maria na kanyang ina sa katawan o sa laman, at si Juan na pinakaiibig niya ang kanyang tinukoy, sapagkat si Juan lamang ang nagpatuloy. Yung 10 ay nawala dahil si Judas ay nagpakamatay. Sa sama ng loob dahil bakit niya ipinagbili ang kanyang Panginoon. Nasaan yung 10 naiwan? Sa sobrang takot ni Judas, siya ay nagpakamatay at nagbikti. At yung 10, nagsipagtago. But John the Beloved is fearless. And he said in 1 John 4:18, perfect love casteth out all fear. So if you love Jesus, if your love for Jesus is overflowing, wala ka pong katatakutan. Amen? At ikaw po ay magiging prayerful, at ikaw po ay magiging mahusay sa pag-confess ng mga pangako ng Diyos at pag-claim ng mga pangako ng Diyos. So when you believe God, confess God, and claim His promises. Because in Jesus we have everything. Amen? In Jesus we have everything. Sabihin mo, in Jesus I have all things. Oh, hallelujah. Kaya nga po, ang sabi niya, ito po'y napakalaking pag-asa. Ang sabi niya sa kanan niya na magnanakaw at kriminal, ngayon din, isasama kita sa paraiso. At siya'y umiyak.
Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po siya pinabayaan ng Diyos dahil sa siya ay masama. Nung sandali pong yun, kanyang tinanggap sa kanyang katawan ang kasalanan nating lahat. Siya po'y napako sa krus hindi dahil sa kasalanan, dahil wala siyang kasalanan. Ang nagpapako sa kanya sa krus ay ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya nung siya ay maging tagapagdala na ng lahat ng ating kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yung kamatayan na dapat para sa atin ay tinanggap na ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi niya ay thirst. Ako ay nauuhaw. Siya ay nauuhaw sa mga kaluluwang katulad mo. Siya ay nauuhaw sa mga tao sapagkat ibig niyang makagawa siya ng kabutihan sa lahat ng tao at ayaw niya na may isa mang mapahamak. At sinabi niya, it is finished. Ibig sabihin, ang katubusan ninyo ay tapos na. At kapag tinanggap ninyo ito, pag tinanggap ng sangkatauhan, dadaloy na ang kasaganaan at makakasama na niya ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Siya ay nangako, and I will be with you until the end of the age. My life, I continue on living because of His mighty presence. Ano po ang katibayan na siya ay nasa iyo at nasa akin? Kapag ikaw po'y nananalangin at nagbabasa ng Biblia, ito po'y katibayan na nasa iyo ang banal na Espiritu. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon manalangin ka ng lagi. Mula ngayon magbasa ka na ng Biblia lagi. Mahirap po bang gawin yun? Mahirap bang kumain pag gutom? Madali ano po. Yun din pagbabasa ng Biblia, madali. Basahin mo. Hindi ka po maintindihan, pastor. Bahala sa iyo ang banal na Espiritu. Dahil hindi yan maituturo ng sino mang pastor sa iyo. Ang pagkatuto ay personal. Kaya huwag mo sisihin na ang mga tao noon sinisi si Moises. Pero kung ang tao lamang ay didirektang personal sa Diyos, mamahalin niya ang kanyang pastor. Amen? Sapagkat ang pastor niya ay nananalangin para matutong manalangin ang kanyang pinamumuno. Ang pastor ay nag-aayuno para makita niya na ang kanyang kongregasyon ay marunong ding mag-ayuno. Ang pastor ay nananalangin at nagkakaloob at nag-iikapo at nagsasakrificial offering ang pastor para ang kanyang mga pinamumuno, ang kawan ay payamanin ng Diyos. Amen. At ako'y nakatitiyak na kayo yayaman sapagkat ginagawa ko yung lahat ng aking sinabi sa inyo. Bow down your head at sabihin mo, Diyos ko, mula ngayong sandaling ito, dadaloy na ang kakaibang himala. Dadaloy na ang kakaibang pagpapala. Matatanggap ko na ang kakaibang mga tagumpay na hindi gawa ko, na hindi gawa ng tao, kundi gawa mo. Kaya heto ako, gamitin mo ako sa iyong ubasan. Heto ako, gamitin mo ako sa iyong gawain. Heto ako, pagpalain mo ako ng todo. Heto ako, iangat mo ako ng todo, alang-alang at para sa banal at dakila mong pangalan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Magsitayo ang lahat at ipalakpak ang mga kamay na yan. O sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ipalakpak at itaas ang mga palad na yan. Hallelujah! Hallelujah! Oh, I declare now in the name of Jesus, ang mga kamay na yan na wala pang napangangasiwaan na malalaki, sa pangalan ni Jesus ngayong sandaling ito, I declare and I speak, magkakaroon ka ng malalaking biyaya, pagpapala at himala starting today. In the mighty precious name of Jesus. And everyone who believes, shout hallelujah. Amen. Ang palatuntunan ito ay kasangkap at gamit ng Diyos upang dalhin ang langit sa tao at ang tao ay dalhin sa langit. Kaya't ito ay nagpapatuloy dahil sa alam ng mga tao na napagpapala at ikaw ay isa sa napagpala at aking hamon sa inyo na ang hamon ito ay inyong tanggapin at tangkilikin at isagawa. Ang bawat kaloob ng salapi ay maiaambag upang ang gawain ay palawak at makapagpatuloy at sa pagdaloy ng inyong mga kaloob, ang pagpapala ng Diyos ay aabot sa napakaraming kaluluwa at ikaw din mismo ang bubueltahan ng pagpapala.
gawin agad ang hamong ito at magmadali sa pangalan ni Jesus.